So this is Mira. So here's the story kung when, kailan ako naging VA, how I started as a VA from being a public DepEd teacher. So yun. Actually, nung hindi pa ako nare-regular sa DepEd, way back mga 2020, pandemic time. Yung time na yun, the contractual teacher ako sa isang university. Full-time. Full-time yun. At saka matagal na ako doon. Umabot na ako ng mga 4 years or 5 years doon. So, hindi pa na-work out yung hindi pa ako nakakapag-apply doon na maging regular kasi in the process pa ako sa masteral ko. So, doon pa lang, hindi pa ako nakatransfer sa DepEd. Nagpa-part-time VA na ako. Meron akong kakilala sa church na nakapag-try ng virtual assistant, and then meron siyang na-applyan na company na tumatanggap ng walang experience, and then willing silang mag-train. So yun, doon yun nagsimula, and then nagka-interest ako kasi diba, pandemic kasi, and then parang meron tayong hesitant tayo lumabas, kasi hindi natin alam kung pati tayo magkasakit, yung mga ganun ba. And then, gusto kong matry kung paano maging virtual assistant. So, iniisip ko, kaya ko ba yung ganyang trabaho? Actually, out of curiosity lang talaga kung paano ako nagsimula as a VA. So, nagtry ako. Actually, I prayed. Hiningi ko kay Lord na sana Lord, makatry ako ng ganitong uri ng work. Kasi parang feeling ko, makakaya ko. Yun yung kumbaga, believe. Parang believe na believe. What I mean is, para bang meron akong faith na makakaya kong work na to. So, walang mawawala kung magta-try. So, ayan, nag-reach out ako sa kanya. And then, tinulungan niya ako, nag-apply ako. As in, nag-apply ako. So, wala din akong experience. Yun yung maganda sa company na yun kasi tumatanggap sila ng walang experience. Swerte. Nakapasok ako. And then, doon nag-start yung pagiging VA ko actually. So, pagka umaga, nagtatrabaho ako as a teacher, full-time. And then, pagkagabi, VA ako. So, yung nangyayari doon, kasi alam ko hindi ko to kaya kasi syempre, meron akong trabaho sa morning. And then, yung immune system, palaging kulang ng tulog. So, kailangan talaga ng makakatulong. So, kumuha ako ng parang assistant na kung saan if ever di ko kayang mag-duty ng gabi, siya yung makakapag-work. So, part-time din siya. Actually, estudyante pa siya noon. So, kinuha ko siya, tinuruan ko, kung ano yung mga natutunan ko. Kumbaga, parang habang natututo ako, natututo rin siya. Yun yung nangyari. So, yun, doon nagsimula. Out of curiosity and, interest and willingness. Yun. So, nag-apply ako sa DepEd. And then, luckily, natanggap ako as a regular sa isang public high school. And then, yun. So, patuloy pa rin nagtuturo ako doon nang natanggap ako as a DepEd, teacher sa DepEd. But then, meron pa rin akong account as a VA. So, hindi ko siya iniwanan kasi yung kinuha kong assistant, kumbaga, yun yung nag-work sa gabi. And then, nag-work din naman ako, but hindi lang siya masasabi natin always kasi hindi kaya. Kasi sa morning,
iba full-time teacher. So, hindi talaga kaya. Kailangan ng, kumbaga, kulang talaga ng tulog. Tapos, syempre, di ba, kung kung kakapasok mo pa lang sa DepEd, kailangan mong magpakitang gilas. Kailangan mong maging active. So, yun yung mga struggle while nag-VA ako. So, yun yung nangyari. Actually, nagtagal ako as a DepEd teacher mga 2 years, more than 2 years. And then, patuloy pa rin yung VA. Patuloy pa rin yung pagiging virtual assistant ko. Meron lang nag-handle ng work. And then, nag-work din ako pag siguro alternate lang yun. And then, sometimes nga, merong mga week na hindi talaga ako nakakapag-work kasi bago pa lang sa DepEd, marami yung mga assignments, marami yung mga kailangan gawin. Kasi bago pa lang, mag-a-adjust ka pa. And then, dumating yung time na hindi ko alam kung masasabi kong talagang plano ba yun na mangyari. Actually, nag-file ako ng leave sa DepEd kasi nagkaroon ako ng problema sa may likod ko. Yung parang nasusobrahan tayo ng upo. And then, yung may sa lumbar, then kung meron tayong pinupulot na hindi tama yung action natin. So, yun, nagkaroon ako ng problema. Hindi naman siya masyadong mild lang naman, kaya pa naman sa therapy. So, yun, nagpa-doctor ako, nagpa-therapy, and then agad-agad, kinuha ko na yung pagkakataon na nag-request ako sa doctor kung pwede ako mag-leave, mag-rest muna ako, kahit mga 3 months lang, and then luckily, pumayag yung doktor. Sabi niya, sure, walang problema. Kasi kailangan mo din naman mag-rest. So, hindi pa doon kasama yung umaatake yung asthma ko. Kasi 'di ba, lalo na yung kalagayan ngayon sa high school, yung mga bata kasi natin, parang yung iba ang kukulit. Yun na lang, para safe. So, hindi mo na masyadong ma-handle yung mga attitude ng mga bata. And then, meron pang mga trabaho na kailangan i-priority. So, yun. And then, after nun, nakapag-apply ako, natanggap naman sa DepEd. So, nakapag-leave ako. And then, hindi ko alam, wala naman akong planong maghanap ng iba pang client sa pagiging VA ko. Kasi yung ko lang is mag-rest lang talaga. Magpapahinga lang. And then yung nangyari, may dumating na isang client. Hindi ako nag-apply. Dumating lang siya. Nag-message siya. Email yon. So, yung parang yung yung sabi niya na gusto mo bang mag-apply? Meron akong offer sa'yo, ganito, ganyan. So, syempre ako nagulat. Hindi ako nag-apply, pero siya yung unang nag-email sa akin. So, agad-agad tinanggap ko. So, nagkaroon ng interview. And then, nagkaroon ng interview mga Friday siguro. And then, pagka Monday or Saturday, nag-email siya na tanggap na ako sa trabaho. And then, start agad ako pagka Monday siguro yun. Ganon kabilis. So, okay, tinanggap ko siya. Kasi blessing eh. So, pero hindi ko pa iniisip kung paano, kung bumalik ako sa DepEd, ano yung mangyayari, ano na naman yung setup. Kasi, regular ako, full-time. So, tinanggap ko lang siya kasi sabi ko, baka kumuha ako ng assistant na mag-work noon.
kahit alternate lang or kahit ilang oras lang sa isang araw, ako na lang yung mag-work ang iba. Yun. Actually, yun lang muna yung ginawa ko. Hindi pa talaga, wala pa akong planong huminto sa pagiging teacher, sa pagiging guro. And then, yung husband ko kasi, nagkaroon ng isang aksidente. And then, kailangan ng attention, kailangan ng time, ng pag-aalaga kasi nagkaroon siya ng aksidente sa tuhod at hindi siya kaagad makalakad. Kailangan siya dumaan ng mga therapy. So, walang ibang mag-aasikaso kundi ako. Kasi, wala. Yung mga kapatid niya, may sarili ding pamilya. Tapos, hindi naman pwedeng yung iba yung mag-asikaso. Kahit kilala, kahit kamag-anak, kailangan ako. So, and then, timing pa nun, meron akong masteral. Matatapos na sana yun kasi final defense na lang. So, hindi ko alam nung nangyari yung nangyari yung aksidente. Para bang na-pressure ako, na-stress. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. And then, meron na akong 2 account noon sa VA. And then, patuloy naman ako nag-work. Kasi, nakalive pa ako noon. And then, luckily, nakapag-extend pa ako ng another 1 buwan. So, naging 4 months yung leave ko. Wala pa akong plano. Kahit yung pag-extend ko, wala pa akong plano doon. Extend lang talaga ng leave. Yung reason ko, yung lumbar ko. Yun. Tapos, nung parang, kumbaga, magpapasukan na, month of June. Yung nangyari na pressure ako, hindi ko alam kung paano ako babalik. Yung masteral ko, hindi ko natapos. Final defense na lang yun eh. Kaso lang, nakapag-gather na ako ng mga ng mga data. Hindi pa siya kumbaga, nagkaroon kasi ng problema dun sa statistician ko. So, yun pa yung, kumbaga, isa rin yung sa mga naging rason din. Kasi parang, ba't may mga obstacles na parang hindi ko kasi siya kaya pagsabay-sabayin. May hindi ko alam kung pinagsabay-sabay ko yun. Kumbaga, kung pinilit kong kayanin, baka hindi ko na alam kung saan ako. Baka nasa kalsada na ako. Yun. So, ibig sabihin, hindi kaya ng mental ko. Yung mga issues, yung problema nung panahon yun. So, yung ginawa ko, 1 step at a time. So, ano ba yung una ko? Ano ba yung dapat kong unahin? Ano ba yung mas maganda? Ano ba yung mas mabuti? Yung merong, kumbaga may peace of mind. So, that's the time na decide ako mag-resign. Yan. Actually, marami yung nagsasabi sa akin na before ako mag-resign, kumuha muna ako ng mga tawag nun. Comments, ano ba yung masasabi nila? Kasi pati ako, hindi ako sigurado if tama ba yung decision ko. Natatakot nga ako kasi baka magkamali ako. Kasi diba, from being regular to VA na wala, alam naman natin na hindi talaga kasiguraduhan yung VA. Kasi hindi siya tulad sa DepEd na kapag nakapasok ka na, hindi madalian na matatanggal ka, mawawalan ka ng trabaho. While sa VA, pag hindi na maganda yung trabaho mo or kahit maganda yung trabaho mo, pag umayaw yung employer, wala ka ng trabaho. Yun yung cons ng VA. So, hindi ko alam bakit ako nag-decide. Basta nag-decide ako. And then, yun. Sabi ko sa sarili ko, total, nakapag-try naman ako ng VA. Meron akong
client. Kasi meron pa akong client yung bago lang. And then, maganda yung relasyon namin. Mabait siya. And then, sa tingin ko, magtatagal kami. Though, purong ano lang yun. Para sa akin lang yun. Hindi ko pa din alam kung ano yung mangyayari. So, yun. Kumbaga, I take the risk. Kumbaga, sige. I will try. Let's try. Yung ganitong setup. So, yun. Kasi, para ding wala na akong peace of mind. Hindi ko alam kung nape-pressure talaga ako. So, that's why nag-decide ako. Sabi ko, kung kaya ng iba, kaya ko. So, yun. Nag-decide talaga ako na mag-resign. Gumawa ako ng resignation letter. Hindi ko alam, pero parang naging okay naman. Magaan sa loob na nakapag-resign ako. Siguro dahil nagsabay-sabay yung problema. And then, alam naman natin na pagdating doon sa school, kailangan prepared ka. Mentally, physically, emotionally. So, kung hindi ako prepared sa mga ganong bagay na yon, kasi meron akong problema na kinakaharap, anong mangyayari? Ano yung maibibigay ko sa mga students? Ano yung maihahanda ko? Ano yung, kumbaga, anong magagawa ko? Magiging productive pa ako? So, though hindi ko yun inisip, yung inisip ko talaga yung more on pressure. Nape-pressure ako. So, sabi ko, bahala na. At kasi, meron din kasing mga kakilala ko na nag-resign. And then, nag-VA. Pero yung iba naman, hindi nag-VA na pumunta sa labas ng bansa, sa US. And then, doon nag-teacher. So, sabi ko, how about kung i-try ko? And then, bahala na. Sabi ko lang, bahala na. Yun yung dahilan kung bakit ako naging VA full-time. Talagang iniwan ko yung pagiging teacher, and then nag-full-time VA ako. So, yun yung story kung bakit ako naging VA. Kumbaga, pero hindi naman sinasabi ko na hindi maganda yung pagiging teacher. Na mas maganda yung pagiging VA. Wala namang ganon. Nasa sa atin yun actually. Nasa individual kung ano yung mas maganda, mas fit, at kung ano yung ikasasaya natin. Kung saan tayo masaya. Yun. So, yun siguro yung pinakamalaking risk na masasabi ko. And then, decision na ginawa ko sa buhay ko. Kasi, pinaghirapan ko yung item. And then, pagdating ng after more than 2 years, nag-resign lang din ako. So, yun yung story. So, yung tanong, nagsisisi ba ako? Hindi naman. Hindi naman ako nagsisisi. Though, meron pa rin takot sa akin na minsan sinasabi ko, how about kung mawalan ako ng ganito, ng ganyan? Baka ako magsisi, baka dumating yung panahon ng walang ganito, ganyan. Saan ako pupulutin, ganun. Pero, so far, ngayon, though wala akong kasiguraduhan kung ano yung mangyayari sa akin, ano yung magiging successful ba ako sa VA or ano. Pero meron akong peace of mind. Yun. And then, happy naman ako sa trabaho ko. Tapos, meron akong time sa family ko. Yun yung parang kontento na ako. Kahit sa tingin ng iba or kahit para sa atin, di ba? Hindi talaga kasiguraduhan yung pagiging VA. Happy naman ako. Contented at my peace of mind. So, yun yung nangyari kung bakit from DepEd naging virtual assistant. Diba? So, iba-iba naman tayo ng istorya. Diba? Hindi tayo pare-pareho. Depende yan sa inyo, depende sa pinagdadaanan nyo, depende kung paano nyo siya maihahandle, paano nyo yan ma-overcome. Yun. Siguro sa akin, yun yung way para
mabago yung sa tingin ko career path ko. Hindi ko alam. Hindi ko masasabi. Basta yung importante is kumbaga nag-move forward. 'Di ba? Nagpatuloy yung buhay natin. Yun. And then hanggang ngayon, trying hard, go pa rin ang go. Kahit mahirap yung buhay. Yun. Yun yung maganda. 'Di ba? So yun yung story.